Ma'am Sharon Torres. Wala po, naka-mute. Siguro po hindi gumagana yung kanyang microphone. Kanina po kasi ay tinanggap niya yung part na maging presider ngayong gabi. Ma'am Sharon, are you okay? Hello? Yung ating Mukhang naka-silent mode. Ako na po ang magpe-preside. Ako na magpe-preside po kasi nagpa-back up naman po siya just in case na hindi makapasok yung sound niya. Ma'am Sharon, are you okay? Hello, Ma'am Sharon. Are you okay daw ba? Ma'am Sharon, try to speak para marinig po namin kung okay yung microphone niyo. salita ko pero hindi ako marinig. Sandali. Baka nakamute kayo. Ako dito dyan. Sandali para marinig si mama mo. Mute po kayo. Huwag mag-speak kayo. Sabi nakakulit. Sige po, try to Yan. Hello, naririnig po ba ako? Very clear. Very clear. Loud and clear. Hello Naririnig, po. sis Sharon, naririnig. Sige po, okay po. Go ahead po. Ito nakakulik dito eh. May diferensya po yung sound niya kasi on-off na. Tanggalin ang isa. Ang galing ko isa. Kaya na ba nagka-problema yung Ma'am Sharon. Okay na po. Take-over na lang po, Doc Arnel. Kasi may Ah, diferensya yata lang. Okay, medyo nahirapan po yata siya kasi yung kanyang naputol na po yung headset niya kanina. At hindi siya komportable kapag wala pong headset. Okay mga kapatid, ngayon pong gabi, kayo po ay wini-welcome natin sa atin pong 7 minutes. At ang atin pong ipi-play po ng ating admin, ang ating school song at ang ating opening song, ang ating theme song. We will carry the torch and then followed by the invocation na ibibigay sa atin ni Sir Henry Gobaton from Adventist Hospital Santiago City Incorporated. Siya po ang lay chaplain doon at broadcaster po sa ating AWR Santiago. At susunod po ay ang ating speaker. Ihahandog po sa atin ni Chaplain Lakasan, Basaron Lakasan. At ang ating pong speaker at pagkatapos po niya, mapapakinggan natin isang amazing story mula po kay Chaplain Kideler Bael ng Mindoro sa Mindoro Province po. At magkakaroon tayo ng breakout sessions through Ma'am Chaplain May Kalim. I-separate po tayo para magkaroon po tayo ng discussion. And after the discussion, magkakaroon po tayo ng centralized na prayer. Okay, kung may assign po tayo na dun sa ECTS. At kung meron kayong mga prayer request po, i-send nyo po sa ating comment section. I-chat nyo po ang ating mga prayer request para maisama po natin sa panahon ng ating pananalangin. At syempre, huwag nyo pong kalimutan yung mga previous na prayers nyo na sinagot na ng Panginoon.
Don't forget to give Thanksgiving testimony na ang Diyos nating dinadalanginan po ay dumirig po sa ating mga panalangin. Okay mga kapatid, let's sing our school song. Doc Ray, pwede po kayong mag-play ng school song? Okay, bago po ako mag-apply ng ating school song mga kapatid, ipakilala ko po muna yung ating mga dalawang participants na mayroong speaking part dito sa ating 7 midweeks of prayer devotion. Ang ating pong isang kapatid na isang pastor, siya din po ang ating tagapagsalita ngayon, ay isa po siyang sergeant ng Philippine Army. At siya din po ang ating division commander ng DICC in the person of Captain Chaplain Captain Basaron Lakasan. At ang atin namang magbibigay ng testimony ay ang ating regional commander ng Region 4A na si Chaplain Second Lieutenant Kid Bail. So, tayo po ngayon mga kapatid ay makinig na ng ating, or pwede tayong sumabay pag-awit pero nakamute lang po tayo dahil tayo naman po ay as listeners, huli po tayo ng mga 3 seconds sa equipment natin na ating school song, hymn song. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone, with us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. Andiyan po ba Doc ang ating opening song? Ay, wala akong kopya. May, pwede po bang paki-play ang ating theme song? May Kalem. The world lies
the Lord goes before us to make our path clear. Let that glorious flame, let that glorious light, let it shine out through you and shine in the night. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. The torch is our Savior, the hope for all men, and as we lift Him up, He will draw men to Him. We will carry the torch, we will lift high the flame, we will march through the darkness with the light of His name, till the glory of God is seen by the world. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch of the Lord. We will carry the torch of the Lord. Carry the torch. We will carry the torch of the Lord. The Lord. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Panginoon namin Diyos na nasa mga langit, kami po ay nagbabalik po ng aming pasasalamat at pagpupuri po sa inyo. Na kami po ay inyo pong minsan pang pinagpala, pinabayan at binigyan ng magandang panahon at pagkakataon upang kami po ay muli ay magkatipon, mag-aral at matuto muli sa inyo. Ama, kami po ay humihiling ng inyo pong mayamang biyaya ng inyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, sa aming pong mga kasalanan na aming pong nagawa na inyo pong nasumpungan sa amin sa araw na ito. Hinihiling po namin na kami po inyong patawarin at linisin at muling itago sa likuran ng cross ng aming Panginoong Hesus. Huwag kaming makita ninyo, kundi ang aming Panginoong Hesus sa kanyang katuwiran. Maraming salamat po sa pagpapatawad niyo po sa amin. Ama, sa gabing ito, sa aming pong pagpapatuloy po ng aming pag-aaral ng inyong mga salita, amin pong itinatalaga po ang bawat isa po sa amin. Kami na inyong mga anak na muli nagtitipon-tipon muli sa gabing ito, na dahilan sa inyo pong pag-iingat at protection sa amin. Amin pong ibinabalik muli ang salamat po sa inyo. Salamat sa inyong kadakilaan, sa inyo pong paggabay sa amin sa nakalipas na mga sandali. At salamat din po sa pagkakataong ito na kami po ay muling makarinig ng inyo pong mga salita sa pamamagitan po ni Sir Basaron Lakasan. Inyo nawa po siyang puspusin ng inyong banal na Espiritu Santo at tulungan niyo po siya, Panginoon, ang kanyang mga ibabahagi po sa amin ay magbibigay po sa amin ng inspirasyon sa amin pong paglilingkod po sa inyo, sa aming paglalakbay buhay Kristiyano, habang kami ay naghihintay sa ikalawang pagbalik ng aming mahal na Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong banal na Espiritu Santo na patuloy po na siyang gagabay po sa amin. Patuloy po na magbibigay sa amin ng karunungan at kaunawan mula sa inyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ngayon na
participants sa programang ito. At ang inyong dakilang pangalan po ay muling may taas sa bawat buhay po ng bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan. Saan man dako naroroon ang bawat isa sa kanya-kanyang tahanan at lugar, pagharian niyo po kami ng kapayapaan at kagalakan mula sa inyo. Salamat po sa pagtinig niyo ng aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much po. Hello po, Dok. Ako na po, Dok. Naka-ready na po ba kayo? Gusto niyo muna ang isang musical number? Mag-share na po ako ng ng Sige po. screen. Sige po, share niyo na po, sir, ang inyong screen. Wala na. Nakikita na po. Kita I-full na po. screen niyo lang, sir. I-full screen niyo lang, sir. Slideshow niyo po. Okay po, naka-full screen na kayo. Pwede na po kayo mag-diretso. Magandang gabi po sa atin lahat. Unang-una, papasalamat ako sa ating Panginoon Diyos, nagbigay sa atin ng protection at tayo po ay nandito ngayon sa ating platform. No? Salamat din kay Doc Ray na patuloy na nagbibigay sa atin ng encouragement sa kanyang mga post, nagbibigay at marami rin salamat sa ating mga profesor na tumutulong sa atin, nagbibigay sa atin ng mga magandang pag-aaral, knowledge. Alam niyo po, the topic po ngayon is about the prayer from an honest heart. Kung ating mapansin po, ang pananampalataya o ang panalangin ay very important sa atin. No? This is two hearts or two communion hearts with the hearts of man and the hearts of God. Alam niyo, marami pong nagbago sa pamagitan ng pananalangin. Isa na rin ako dito, no? Dahil ako hindi naman ako talagang Adventist, no? Unang-una, dati ay grabe ang bisyo ko, palainom, sugarol. Halos lahat talaga ng bisyo ay nasa akin. Dahil sa pananalangin ay nagbago ako. Alam nyo, within 7 years na naghihirap ang aking misis dahil sa aking ugali, dahil sa aking bisyo, sugarol, minsan, pag galing ako sa basilan, doon ako na-assign, pag uwi ko sa ipil, tumatakas pa ako sa aking asawa para magkipag-inom lang sa barkada. Ganyan ang buhay ko. Minsan, 3 araw ako, diretso inom-inom, and then magmaoy pa ako, no? Dahil sa sobrang kalasingan, sa ipil, nabumburadyo pa ako dahil sa sobrang kalasingan, dahil nakabasag ako ng mga balot, dahil meron kaaway. So, pero ang Panginoon ay nagtawag sa akin, no? Kahit na within 7 years na naghirap ang aking misis, ang kwento niya sa akin ay grabe na pala ang iyak niya sa tuwing 12:00 ng gabi. Talagang nanalangin siya na someday o sa darating na panahon ay ako magbago. No, pero matagal nga lang, no? 7 years na nagtiis ang aking misis. Pinasal kami 2002. 2009 na ako na bautismuhan. So alam niyo mga kapatid, very powerful talaga ang prayer. Dahil una sa lahat ay yung dati kong madilim na buhay ay inakit niya ako sa maliwanag. No? Dahil sa pagba-Bible study sa akin ng isang elder namin at ang suporta rin nila sa akin, unang-una ginawa nila akong deacons, and then
sa katagalan naging elder, at sa calling ng Panginoon, no, sa by grace, ay ako naging isang church pastor sa Bulacan. No, dahil nakagraduate man ako ng theology year 2021. So alam niyo mga kapatid, ang prayer ay pinaka-important, no? Ito ay kumbaga susi ng ating mga pagtatagumpay. Dahil kung wala ang prayer ay hindi natin magagawa ang ating pagbabago sa ating buhay. Kaya meron ngang isang experience na aking narinig sa Facebook. Isa sa pulis, no, na while naglusob ang mga NPA sa Bukidnon, isa siya sa mga bihag, no, bali-anim sila, 3 pulis and 3 army. Yung pulis na to, yung major, ay hindi marunong magdasal. Dahil sa pure Catholic talaga, no, ang prayer kasi sa Catholic is rosary na lang, no. But sa tuwing nagdarasal sa parang walang effect. Parang walang effect yung pagdarasal niya. Kaya minsan ay sabi niya, nung ipilingan na sila ng mga NPA, dinala sila sa bundok, nagdasal sa Panginoon. Ang sabi niya sa Bisaya, Ginoo, one time lang, luwas ako. No? Pero kung ating isipin, yung kanyang dasal is very short, but it came from his heart, no, na alam niyo mga kainsunan o mga kapatid, yung prayer niya ay naging daan para siya ay makaligtas dahil yung mga ilang minuto ay napalaban ulit yung NPA, at dahil nagkatakbuhan na NPA at yung bantay niya ay kinausap niya na baka pwede siyang kalagan. No, at yung NPA ay naawa sa kanya. At doon na siya nagkaroon ng pagkataon para tumalon sa bangin. Malalim bangin, bato. Pero wala siyang galos, no, wala siyang bakas ng sugat. At yung mga talahib na dinaanan niya ay walang sugat. Alam niyo, yung pulis na to, yung chief of police na to, pagdating niya sa bahay nila, ay binuksan niya kagad yung Bible niya at hinanap niya. At pagkakita niya doon, dahil nabasa niya yung Bible, ay meron pa rin siyang natagpuan, no? Dahil nabasa niya yung Sabado, no? Sabado at yung hindi pagkain ng baboy. So yun ang naging daan, no, na nabago ang buhay niya. At nagtanong sa kanyang mga tauhan kung ano ba ang religion ng magsimba ng Sabado, at magsabi na ang Adventist ang nagsisimba ng Sabado. No, agad-agad na pumunta sa doon at nagsabi sa elder na magpabautismo siya. Pero sabi ng elder, hindi pa, dahil hindi pa siya nakaano ng 28 fundamentals, no, belief natin. So ganun mga kapatid, no, na ang prayer is very powerful. Kung ano man yung madilim mong buhay, kung ano man yung buhay mo, ay talagang tatawagin ka ng Panginoon para doon sa pagbabago, doon sa magandang liwanag ng buhay. So ating pag-aaralan ngayon yung prayer ni David na makikita sa Psalms chapter 17 verse 1 and 3. Hear, O Lord, my righteous plea. Listen to my cry. Give ear to my prayer. It does not rise from deceitful lips. May my vindication come from you. May your eyes see what is right. Though you prove my heart and examine me at night. Though you test me, you will find nothing. And I have resolved that my mouth will not sin. No, napakaganda. No, kung titingnan natin, kung ating obserbahan ang prayer ni David, ay talagang wala kang makikitang dumi. No, it's very pure. At yung mga salita niya ay hindi nanggaling, no, sa masasama. It's very pure yung kanyang prayer. At kung titingnan, kung examine ang kanyang puso, ay talagang malinis. Alam niyo mga kapatid, ang puso na malinis ay napakaganda. Magandang tingnan, mabagong tingnan. Kung ating naobserbahan, kung tayo suot ng mga bagong damit o bagong laba with downing, napakabango. Ang sarap ng feeling, no, kapag malinis ang ating kasuotan. At ito rin nagbibigay ng magandang paningin, no? At ito rin nagbibigay ng kasiyahan, no, sa ating mga kasamahan, sa ating mga katrabaho, sa ating pamilya. Maganda ang tingin nila o nagbibigay ng kasiyahan.
Ganon din ang Panginoon. No, kapag nakita niya ang malinis na puso natin, ay nagbibigay ito ng kasiyahan. No, pleasing. Alam niyo ang pleasing sa Greek word is eurestos, meaning is you is good and arestos is well, meaning is pleasing and acceptable. No, katanggap-tanggap ang malinis na puso. No, katanggap-tanggap o nagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoon kung malinis ang ating puso. Ganun ang pagtingin niya kay David, no, na napakalinis ng puso. Alam niyo, minsan na nagsabi sa akin ng misis ko ba, yung aking mga anak, hindi man taga to honor student, no? Pero nakaka-receive sila, no, ng certificate. Ano ba yung certificate na yon na nare-receive ng aking anak? Yun na yung most neat and clean. No, dahil simula elementary, sabi ng aking misis kasi kasama siya doon sa school, binabantayan niya yung aking anak. Sa tuwing madudumihan, pinapalitan niya. Sa tuwing mapapawisan yung aking anak, pinupulbusan niya at nagbibihis ng bagong damit. No? Tapos, nakita to ng teacher, no? Nakita to ng guro niya at siya ay nagregaluhan ng most neat and clean. So, ganun din ang Panginoon. No? Kung nakikita sa atin ang masamang bagay o sa ating puso, ay tayo niya ginagabayan, no, nililinis o sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay nililinis niya ang ating puso. Kung tayo ay nasa landas na marumi, ay tayo ay kanyang tinutuwid dahil sa ating pananalangin. Ano nga ba ang nagpaparumi sa ating puso? O how many of us would have the audacity to strive into God's presence one morning, presenting ourselves to Him as totally righteous? The moment we try to make such a claim, with be puffed or puffed up with pride, and our so-called righteousness would go up in smoke. The moment we try to present ourselves as totally honest, we'd already have lied, and nobody's totally honest. No, ano ba ang nagpaparumi sa ating puso? Ito ay yung pride. No, ano ba yung pride? In biblical definition, it is self-respect or improper and excessive self-esteem, known as conceit or arrogance. Pride can be defined as elevating one's opinion and thought above God's authoritative words. No, ito ba yung original sin, no, na pagmamay-ari ni Lucifer? No, ito ay isang pinaka-dangerous, no, na pag-uugali, itong pride. And how about dishonest? Ito ay isa sa mga nagpaparumi sa ating mga puso. Kung ating titingnan ang Efeso chapter Efeso chapter verse 5, chapter 3. Ano bang sinasabi dito? Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. No, yung kahalayan o yung pag-iimbot ay isa sa pinaka-dangerous na activity o karakter natin. Alam niyo mga kapatid, yung na-assign ako sa Tigbanwang, alam to ni Pastor Terry, no, doon sa Tungawan, yung 33rd IB ay merong isang kaibigan, yung batalyon commander nila, mayroong isang kaibigan na pastor. Dahil ang pastor ay mabait, talagang very friendly o kaibigan talaga sila ng batalyon commander. Na habang itong pastor na to ay tumagal doon sa kampo. Tapos hindi nagtagal ay itong pastor na to ay parang siya na rin yung na tumitingin doon sa kampo kung ano yung sabihin niya. Sinabi ng pastor na, "Sir, yung mga aso marami." O pinagpapatay ng mga sundalo. And then, nabanggit din niya yung manok. Lahat ng mga sasabunging manok, pinagpapatay. So, hindi alam ng batalyon commander ang activity ng pastor. Ang pastor ay nag-Bible study sa bawat bunkers, no? O sa bawat bahay ng mga sundalo. At hindi alam ng batalyon commander na itong pastor na to ay nag-Bible study ng
ano lang, no, kahit lang sa isa, no, o yung misis, o mahilig sa mga dumidikit sa mga misis ng mga sundalo. Hindi katagalan na nawala ang pastor. No, nawala ang pastor. Hindi alam ng batalyon commander kung saan ang pastor. At ang isa pang pinagtataka nila, pati yung misis ng sundalo ay nawala. No, yun ang tinatawag ng nakikiapid. No, na as a chaplain, mga kapatid, ito ay dapat natin iwasan. No, very prone tayo sa mga ganitong mga aktibidades, itong nakikiapid. Mahalay o sakim. No, ito ay isang pinaka-dangerous din sa atin. Hindi ito maganda sa ating puso. Hindi ito maganda sa paningin ng ating Panginoon Diyos. No, kung ating titingnan din ang episode chapter 5 verse 4, huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo, minsan ang pagbibiro ay hindi maganda. No, ang pagbibiro ay nauuwi sa trahedya. No, minsan ang akala natin biro, hindi na pala nagugustuhan ng ating kasama. No, yung mga kabuluhan o mga walang kabuluhan na panlita, iwasan natin to as a pastor, as a chaplain, o as a ministry of words of God. And number 5, in episode chapter 5, verse 5, alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Alam nyo, kapag mayroon tayong ugali ng sakim o kasakiman ay hindi maganda. No, minsan kapag mayroong humingi sa atin na mayroon naman tayong pangbigay, ay hindi natin napapagbigyan, no? Kahit na sobra-sobra ang ating mga panalangin, no? Sobra-sobra ang ating mga tinatanggap sa Panginoon. Kung minsan nagiging sakim tayo, no? Kung minsan ay hindi natin sinishare yung blessings na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero kung tayo ay nananampalataya, kung tayo ay nanalangin, nilinis ng Panginoon yung ating kasakiman at nagkaroon tayo ng pag-ibig, ang pag-ibig na yon ay nagbubunga ng pagbibigay natin sa ating mga kapatid na naghihirap. So where did David get off in making an audacious claim to the Lord in this prayer? The righteousness he claimed was not what we might imagine. Unlike our straight-laced, stiff-collar, puritanical stereotype, David was not claiming a total lack of sin. He was not parodying the false piety of the religious crowd. No, sabi nga dito, ano ba yung straight o ano ba yung straight-laced? No, sabi dito ang straight-laced, yung tinatawag na masyadong mahigpit. No, yung makitid ang utak. No, ito yung makitid na utak. Minsan, nangyayari ito sa daanan, diyan sa EDSA, diyan sa C5. No, kapag na-overtaken yung isang driver, hahabulin, no? Tapos magigit-gitan hanggang sa mauwi sa barilan. No, ito yung tinatawag na makitid ang pag-iisip. Stiff collar, ito yung katigasan ng ulo na sinabing huwag gumawa, no, ng pakikiapid o huwag gumawa ng mamalaswang gawain. Ay gumagawa pa rin tayo, no? Minsan hindi natin alam na nahuhulog na pala ang ating buhay sa hukay o sa impyerno. The puritanical o napakahigpit, no? Minsan napakahigpit tayo, no? Lalong-lalo na sa simbahan, no? Kung minsan hindi natin alam yung ugali natin ay talagang iniiwasan tayo ng ating mga kasamahan dahil sa sobrang higpit natin. Instead, David's kind of righteousness meant being right with God, having a reconciled relationship with Him, shooting straight with Him, and not trying to sound pious or pious. Pious when God knew He wasn't, and it meant giving God free access to His heart. And what of David's kinds of honesty? David's heart was an open book before God. He had given up any attempt of deceit and he longed for a friendship with the Father. No, ganun yung ni David, no, yung kind of honesty niya. No, yung puso niya ay very open. Talagang napakaganda. No?
At kahit na nagkakaroon siya ng kasalanan, no, ang iniisip niya ay yung lagi siyang nakakunik kay God. Kung nagkakamali man siya, di ba? Alam naman natin na si David ay grabe ang kasalanan, no, dahil yung kay Bathsheba. Pero dahil sa kanyang pagsisisi at dahil ang desire niya ay laging makasama ang Panginoon, ang desire niya ay laging kaibigan ang Panginoon. Kaya napatawad siya ng Panginoon. Now, with our terms redefined, let's try paraphrasing David's prayer. O Lord, it's me again. I don't want to hide from you. I need you so much. That's why I'm here, crying out to you. Please help me. You can see my heart, so you know what in it. You know that what I'm saying isn't a lie. You're the only one who knows how to straighten out the situation I'm in. Help me, Lord. Take a good look of my motives and my desire. If there's anything false or selfish in me, show it me so I can face it. I want to be right with you. I don't want to say or do anything that will cause any harm to anyone else. Help me to be your person in this and every situation, Father. So yun ang pagdarasal ni David, no? Talagang ang kanyang pagdarasal ay walang nakatagong walang nakatagong karumihan. Kundi gusto niya lagi na makita ng Panginoon na very pure ang kanyang puso. At ang isa pang sinabi niya, Panginoon, kung meron ka mang nakikitang hindi maganda, kung meron ka mang nakikitang selfish sa aking puso, no, ipakita mo sa akin at ako ay magsisisi. So napakaganda talaga ang kanyang prayer. Now, do you hear the David's prayer and words differently now? I believe that God is always looking for the heart that will deal honestly with Him. The heart of a person who desire a righteous relationship with Him. No, mga kapatid, ang ating puso ay lagi nating panalitihing malinis. Ano pa ang isang mga karakter na nagpaparumi sa ating puso? No, nakalimutan ko ay yung gossiping. No, ito rin ay isa sa mga papadumi sa ating puso. Alam nyo, merong isang kwento na yung isang matanda, no, na very known doon sa village, at merong isang bata no, na nagkakalat ng hindi magandang istorya o salita doon sa isang kaibigan. No, naghingi ng advice yung bata, no, doon sa matanda. Dahil na-found out niya o nalaman niya na hindi pala totoo yung pinagkakalat niya. Sabi ng matanda, pumunta ka doon sa bahay mo at kumuha ka ng unan, no, at with pillow, at pumunta ka sa labas at buksan mo yung pillow at ikalat mo yung feeder. No, nagawa na ng bata yung sinabi ng matanda at bumalik siya doon sa matanda. Sabi ng bata, nagawa ko na po yung pinagutos mo. O sige, bumalik ka ulit doon sa bahay nyo, doon sa labas, at kunin mo ulit yung feeder na yung ikinalat. No? And then, kinuha nga ng pero wala na niya makuha yung feeder, at bumalik siya doon sa matanda. Sabi ng matanda, ganun din yung ikinalat mo na istorya o salita, na hindi mo na makuha ulit yung reputasyon na ng isa na ikinalat mo. No, ang gossiping ay magsiseparate sa ating mga kaibigan. So, mga kapatid, ito ay hindi maganda sa atin, lalong-lalo na tayo ay maging captain, lalong-lalo na tayo maging pastor, lalong-lalo na tayo ay nag-equip ng salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang puso natin ay mahalaga. Ang puso natin ay napaka-purified. Ito ang nagdadala sa atin ng yung karakter natin ay dala-dala nito. Katulad ng isang jar, alam niyo yung jar? Ito ay punong-puno, no, ng punong-puno ng any material doon sa loob. No? Pero yung material na yon, merong mga inger. No, meron doong mga iba't ibang mga
karakter na hindi maganda at meron din kunting love. No, pero dahil puno yan siya, dala-dala natin. Kapag once na meron tayong kagalitan o meron tayong nakaalitan doon sa sa kalsada o sa ating trabaho, yung anger na yun mag-ignite, no? At magalit tayo doon. No, kay kukunti lang yung love. Pero pag inalis natin yung lahat ng mga hindi magandang ugali sa ating puso, kahit saan man tayo pumunta, dala-dala natin itong puso natin na maganda, punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, punong-puno ng kagandahan ng Diyos, punong-puno ng magandang karakter na kahit man tayo ay suntukin diyan, no, kahit man tayo apihin diyan, ay tayo ay magpapatawad. Dahil ang ating puso ay napakabuti, dahil ang puso natin ay galing sa Panginoon na ang laman ay very magandang karakter. No, mga kapatid, mahalaga ang puso natin na malinis. Kaya nga, ang sabi dito, lagi natin ingatan ang ating puso na hindi marumihan, sapagkat kung marumi ito ay pangit tingnan at hindi ito kaya-aya sa paningin ng Diyos. So before tayo mag-end, manalangin muna tayo. Dear Father, help us to want what you want for us. Pure motives and an honest heart. We acknowledge that apart from you, these things are impossible. So we lift my soul, also lift our soul to you in prayer and ask you to have your way in my life. Amen. Thank you and good evening sa lahat po. Amen. Thank you so much. Amen. Thank you so much, Chaplain Captain Amen. Basaron Lakasan. Napakaganda po ng mensahe po na kanyang isinare sa atin. Ano? Bago po tayo, Ma'am May, bago po tayo dumako sa atin pong breakout session, dahil wala po hindi makapasok po si Second Lieutenant Chaplain Kideler Bael. Fluctuating daw po yung signal niya. Anyway, nakapakinig naman tayo ng mga testimonials o testimonies mula po dito sa ating speaker. Mag-play na lang po tayo ng isang song habang inihanda ni Ma'am May Kalim ang ating breakout sessions para pupunta po tayo sa ating mga group. Yan. Pupunta po tayo sa ating mga grupo, mga kapatid, para mag-sharing tayo. Sir Captain Basaron, may nai-ready po ba kayong discussion question para pag-usapan ng mga mga groups? Meron pa, Pastor. Meron pa, Pastor. Sige po, ano Ito niyo po? pa. Yan po. Ayan na pa. Okay. Ito po ba isasagutin ng lahat or pipili na lang sila? Okay, ito po yung question. What is the real issue behind your behavior? Ayan. Number 2, are you examine your heart, motives, and pride? Number 3, what really needs to change beyond outward behavior? Pwede niyo po bang i-screenshot yan? Tapos, pwede bang pipili na lang siguro ang bawat member kung alin sa tatlo ang kanilang sasagutin? At least ma-discuss po yung tatlo dun sa isang group. Okay po ba yun, Sir Captain Boy Lakasan? Opo, Pastor. Opo, Pastor. Sige po. Atin na pong ipakinggan muna po itong isang awitin. Mag-meditate muna po tayo sa isang song habang inihanda po ang ating breakout sessions. Chaplain Captain Boy Lakasan, pwede pong exit mo na po ang inyong screen. I-share ko lang po yung music. Thank you so much.
is the face that I see in the mirror, the one I want others to see. Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desire is to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? It's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to follow a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. My heart's desire is to be like you in all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Now I want to show all the world who you are, the reason I live and breathe. So you'll be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus, Jesus in me? Do Okay. they see Okay. Jesus, Jesus in me? Okay, sana po ay na-bless tayo ng napakagandang message po ng awit, Do They See Jesus in Me? By Arana sa Kabuntagon. Okay. Ma'am May, it's your time. Pupunta na po tayo sa ating breakout session. Thank you, Ma'am May, for the screenshot na na-send po at na-type pa rin po yata, no? Thank you sa ating group chat. Screenshot nyo na po. Lalagay ko rin lang po sa broadcast. Thank you so much, Ma'am May Kalem.
Alright. Okay, separate na po tayo. Sige, Ma'am May. Yes. See you in the room. Group mates. Yan po.